may marching order yata ang Malacanang o si Secretary Frederick Go. Ayan. Abay, matindi ba ang magpapata ba kayo ng mga panibagong bis o tinaasan ba inyong mga target collection, Commissioner, sir? Tinaasan na nating target dahil maganda naman ating performance. Yung pagdadagdag ng buwis, wala naman pong gano'n. Wala naman. In-anticipate natin baka magbawas pa ng excise tax kung darating po sa ganong sitwasyon dahil may gera pa rin. Subalit ang magandang balita naman po, Lakay, ikinatutuwa natin na yung ibinigay sa ating target na tinaasan pa, nagagawa naman po natin yan. Sa katunayan, yung ating target nitong Hulyo, ang original target is 91.5 billion. Wow. Ang nakolekta natin is 95.8 billion. So meron tayong almost 4B. 4.3 B po yung ating sobra or lampas. Kailangan po natin pagbutihin talaga, Kalakay, dahil diyan po manggagaling yung pondo para po sa mga programa na pantulong sa ating mga kababayan at sa operasyon po ng ating pamahalaan. Pag tiningnan niyo po yan, nagpapasalamat ako sa aking mga kasamahan sa BOC. Hindi naman ako yan, mga port collectors yan. Yung 95.8 billion pesos, yan po, pag kinumpara natin doon sa parehong buwan ng Hulyo 2025 last year, 85 billion lang yung last year's collection, 85.1. Wow. Ngayon sabihin, 95 na. Dumampas po ng 10 billion. Wow. Yung kung ikukumpara po doon sa last year. Sa kabuuan, ngayong taon na ito, from January 1 hanggang end of July, ang collection po natin ay lumampas na po tayo ng 10.47 billion. Wow. Ganito po yun. Parang ginawa yan na Commissioner, ayan na. Pero ganito po, wala kayo. Dapat 17 billion yung lampas namin kaya bakit naging 10 billion lang? Inangat po yung ating collection target. So yung 7 billion na kumbaga kinain po ng additional target. Okay lang naman po yun. Yan po ay nagawa ho natin. Of course, unang-una, hinigpitan natin talaga yung tinatawag na assessment. Para mas maunawa na ating mga kababayan. Ano yan? Ano yung pag-ibig ng assessment? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, tama po yung computation. Kung tama po yung classification, kung ano po yung ipinasok na kargamento. Halimbawa, a luxury vehicle yan, dapat ang buwis pang luxury vehicle, hindi pang pick up, kagaya na nangyari sa Bugatti dati. Ganun ba yun? Tama dapat ang assessment, tama ang computation, magiging tama po yung collection para sa ating bansa. Ayan, may tinatawag sila nga blue tariff o blue book ba? Blue book po at red book po. Red book. Isa kasi sa Europe, isa sa Amerika po. Ganun ba yun? Ano po, reference value po yun. Ano yung blue book sa US? Opo, isa naman red po. Red book. Pero magkaiba ang rate ng US at saka Europe? Magkaiba po kasi may mga detalye po yan, yung pinaggawaan po nung hindi lang sasakyan, lahat po ng important items, may logistical expenses. Subalit, reference point po yan. Ibig sabihin, reference value lang yan. Hindi yan yung mismong susundin naman. Kasi sinusunod po natin na lakay yun pong tinatawag na transaction value. Kaya doon po nagkakaroon po ng, kumbaga, pag ginusto, may lutuan nangyayari dyan, di ba? Yan ang babantay natin, transaction value.